partner sa masasayang awit. Awitin po natin ang In That City. Kasunod ang There Is Power. Praise. There's a country far beyond the starry line. There's a city where there never comes a night. If perfect provision will there by and by. It's the city where the love is alive. Here we have our days of sunshine, but we know that the sun which shines upon us now so bright will be changed to the rain until we go to the city where the love is alive. In that city where the love is alive. The city where there cometh no night. I'm over there and went free from telling him I am going where the love is alive. There the flowers bloom
is. You deserve for Jesus your King. There's power in the blood, power in the blood. Will you maintain His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Praise God! Aminin pa natin. Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise the
Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Iyuko po natin ang ating mga ulo, mga kapatid. Bilang pagbibigay pamitagan sa ating Diyos at tayo po ay manalangin. Minsan pa po, Panginoon, kami po'y dumudulog sa iyong banal na presensya at nagsasabing kami mga tao na nangangailangan, Panginoon, hallelujah. Ang aming mga kaluluwa na uhaw, Panginoon, hallelujah. At inihiling, napakainin mo ang aming mga kaluluwa sa umagang ito, Lord God. Bless us, Lord God, wag mo ngayon. Panginoon, matapos ang gawain na ito, hallelujah, nalampasan kami ng iyong biyaya bagkus. Hayaan mong lumakas po kami. Tumibay po kami, Panginoon, hallelujah. At magkaroon po kami ng kagalakan, Panginoon. Hallelujah, bakit po kami naninilbihan sa iyo? Bakit po kami naglilingkod sa iyo? Bakit ka po namin sinasamba, Panginoon? Hallelujah, pakita mo sa amin ang kadahilanan upang ang aming mga kagalakan sa puso ay maging lubos, Panginoon. O Diyos, hinihintay po namin ang iyong pagdating. Nawa ganun din po, Panginoon, ang nasa puso mo, sabi ka na kami tanggapin sa iyong sarili pagdating mo, Panginoon. At kung kami nagkukulang, Panginoon, sa oras na ito, oh, hallelujah, buksan mo ang durungan ng langit, Panginoon. At ayahan mo, Diyos, makita po namin ang bahagi po namin. At pag nakita po namin ang bahagi namin, Panginoon, ito tanggapin po namin. At pagkatapos paniwalaan po namin. At pagkatapos ilakad po namin. Ipamuhay po namin, Panginoon. Oh, dinadakila ka namin sa umagang ito, Panginoon. Pumerito ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Bless your people this morning, Lord God. Hallelujah! Kadayaan mo, Diyos, hallelujah, maging ganap ang aming pagipagniigan sa iyo sa umagang ito. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, gusto po kaming samadalangin at lahat ng mga banal ay magsabi ng Amen at Amen. Palampakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. At tayo po po'y magpapatuloy sa ating tinatalakay. Galatians 2:20, 1 Peter 2:5, hallelujah, at 1 Kings chapter 6 verse 7. Galatians 2:20, 1 Peter 2:5, pagkatapos ang panghuli ay 1 Kings chapter 6 verse 7. Sa Galatians 2:20, ganito pong sinasabi, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith, by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Punta naman tayo sa 1 Peter 2:5. Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house and holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. And the last scripture, 1 Kings chapter 6 verse 7. At ganito po sinasabi, and the house, when it was in building, was built of stone made ready before it was brought thither, so that there was neither hammer nor axe nor any tool of iron heard in the house while it was in building. Dakilang Diyos, pagpalain mo pong yung mga salita na aming binasa. Kaya po namin basahin to kahit sino man na may lakas, talino, Panginoon, ay kayang basahin to. Ngunit ikaw lamang po ang makapagsasabi ng tunay na kahulugan nito sa amin, Panginoon. Kaya hinihiling namin, O Diyos, sa umagang ito, huwag mo po kaming lampasan ng iyong biyaya. Lahat po kami pagpalain mo, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Make it plain and simple, Lord God. Ang paliwanag mo, Panginoon, sa umagang ito, gamitin mo lamang po ang putik na labi na ito, Lord God. Nasaysayin, Panginoon, ang kalooban mo. At kung ako po, Panginoon, ay lumampas, pigilan mo po ako, Panginoon. Dahil kahit bibig ng leon, kaya mong pigilan mo pang hindi masaktan si Daniel. Pigilan mo pong labi nito at hayaan mong masaysay lamang po ang banal na kalooban mo. Amen. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, gusto pong aming samadalangin, lahat ng banal muli magsabi ng Amen. At Amen. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise God. Hallelujah. Maaari na po tayong makaupo, mga kapatid. Baka magkaroon pa po tayo ng isa, the Lord willing. Pero kung hindi, baka ito na yung huli natin. Mga kapatid, sa baptism of the Holy Ghost. Meron pa kasi akong naisa na natalakayin na nakaugnay dito. Pero itong scripture na ito, mga kapatid, ito yung scripture na nagpapatuloy
nagpapatunay na talaga may baptism of the Holy Ghost. If there's a scripture mga kapatid na magpapatunay ito yun, na nagsasabi ang katuruan na itinuro ni Brother Branham sa atin ay tama at totoo. Praise Him. Lagi ng ma-allergic. Dinamay lang kami kuminsan ni nababahina. Pwede ba tayong pumunta ulit ng brother? During Galatians 2:20. Gusto kasing himayin natin isa-isa. Para makita natin bakit ito yung perfect scripture for the baptism of the Holy Ghost. Kung meron ng scripture, ito yan. Ito yan. Wala na ako makita ng iba pa. Siguro meron pa, pero sa ngayon, ito yung nakikita kong perfect example ng baptism of the Holy Ghost, mga kapatid, na nagsasaan. So, tingnan niyo mga kapatid. Sabi dito, I am crucified with Christ. To be crucified with Christ ay mamatay ka kasama ni Kristo. Kaya nga, doon sa baptism natin, ginagamit natin yung chapter 6, verse 6, mga kapatid, ng Romans, kung saan yung body of sin ay namamatay, nawawala, para hindi na natin paglingkuran ang kasalanan. So there's death. When you're crucified, there's death and there's burial, mga kapatid. At nakita natin noong nakaraang linggo, nung ginamit natin yung metaphor 2 weeks ago, if I'm not mistaken, yung metaphor, mga kapatid, ng seed. The seed should be buried. The seed must rot, mga kapatid. Kailangan ito yung mabulok. So ito yung mabubulok. Pag nabulok ito, hindi mo na talaga makikita yung tunay na itsura nito. At bukod sa nabulok, binoon pa. So totally, mga kapatid, you cannot see the old self of the seed. What you see, mga kapatid, is the new life that comes forth, mga kapatid, from the seed. At ito yung sumupling, mga kapatid. Ito yung umusbong na halaman at ibang-ibang itsura doon sa binhi, mga kapatid. So sabi dito, I'm crucified with Christ. Ikaw ay namatay, mga kapatid, ikaw ay nabulok, and ikaw dapat ay, you died to yourself. Pag sinabing namatay ka sa sarili mo, anong meron ka pa? Wala na. Wala ka nang may pagmamalaki, wala ka nang, di ba? Wala ka nang may pagyayabang. Wala na. You will never seek the glory of men. Hindi mo nahabulin yung kaluwalhatian ng tao na gustong ibigay sa'yo. Kasi patay ka na eh. Hindi ka na rin magre-react. May patay ba na pag sinipa mo, sabi niyo, paano ba ako sinipa? Masakit yung pag-sipa mo sa'yo, patay na eh. Paano mo magre-react? Can you see it? Ini-emphasize niya dito, mga kapatid, this is Paul. Siya yung pinakamaraming nasulat na banal na kasulatan sa Biblia, mga kapatid, si Pablo. At siya ay nagsasabi, mga kapatid, na kailangan mamatay ka. Sabi niya, I'm crucified with Christ. Ito yung pinakamatalinong disipulo, mga kapatid, ni Kristo. Walang uobra dito. Kasi ito'y nag-aral sa ilalim, mga kapatid, ni Gamaliel. At si Gamaliel ay respetado na scholar during the time. Kinikilala siya na magaling, mga kapatid, at nag-aral si Paul sa ilalim niya. Kaya alam ni Paul kung ano sinasabi niya. Pero nung na-meet niya si Kristo, nag-iba yung takbo ng buhay niya. Sabi niya, lahat ng natutunan ko, I considered it as a dung. Sabi niya, kinukonsider ako ito na pupo, walang kabuluhan. Lahat na natutunan niya, yung magagandang bagay na natutunan niya kay Gamaliel, yung pangunawa sa scripture, mga kapatid, na pawang titik lamang, naunawaan, pero hindi kaya ni pamuhay. That's the case of it, mga kapatid. So sabi niya, lahat yun, walang kabuluhan. Kasi kailangan mamatay ka. Kailangan mamatay ka upang, sabi dito, nevertheless, I live. Namatay na siya, pero siya nabuhay muli. And this is a promise, mga kapatid, given to us by the Lord Jesus Christ Himself. It's a promise of resurrection. Makikita natin yan sa John chapter 11, verse 25. Medyo pumunta muna tayo, Brother Joe. John chapter 11, verse 25 to 26. Ito yung nakita kasi ni Pablo. Kung hindi niya nakita ito, bakit siya magpapakahirap na mamatay sa sarili niya? Pero nakita niya ito. Sabi ni Jesus, mga kapatid, I am the resurrection. Ako ang pagkabuhay, maguli. And the life at buhay. He that believeth in me, siya na naniniwala sa akin, kahit man siya ay namatay, sabi dito, siya ay mabubuhay muli. 26, sabi dito,
At whosoever liveth, at sino man ang nabuhay muli, and believeth in me, hindi na mamamatay. Eh ano, kung nabuhay ka muli. Ako nga, sabi ko sa inyo, nung bata ako, di ba? 3 araw, patay, nandoon, pinaglalamayan na. Pagkatapos nung dumating ako, biglang, hindi ko sinasabing ako yung dahilan. Nataon lang dumating ako, mga kapatid. Nagbabasketball kami. Hindi naman ako, wala naman ako doon sa lugar eh. 3 days na, nakita pa ni Sister Joy nung pumunta kami ng Pangasinan. Nandito kaya tablado na yun. Yung ginagawin ko, doon sa pinsan ko. Oh, may lumapit na lalaki. Anak niya yun. Anak niya yun. At yung anak na yun, mga kapatid, ako na yun. Hindi ko nakapasawa na. At yung bata na yun, hindi na bata, malaki na yun. May anak na nga, di ba? Yung nanay noon, 3 araw na naman na nilalamayan na. Tapos bata pa ako na, lit ko pa eh. Naglalaro kami ng basketball, biglang nagsisigawan yung mga tao doon sa labi. Osi naman kami. Tingin namin yung patay 3 araw nang nilalamayan. Kapag hindi binalsa mo, nabuhay ulit. Pero what is the assurance na magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan? Pwede nabuhay siya muli, mga kapatid. Pero alam ko yung buhay nila eh. Hindi lumiling na sa salita ng Diyos. So nandoon yung, nasan yung assurance doon? Wala. Pero si Pablo, alam niya. Amen. Oo. I'm crucified with Christ. At sabi nga niya nung nakarang linggo, di ba? I die daily. Namamatay ako araw-araw. Bakit siya namamatay araw-araw? Hindi namamatay araw-araw physically. Pero lahat ng mga bagay na gusto niyang gawin na laban sa kalooban ng Diyos ay pinipigilan niya. Amen. Dahil ayaw niya na ma-offend ng Diyos. Ayaw niya na masaktan ng Diyos. Ayaw niya, mga kapatid. Hallelujah. Yung bagay na gagawin niya ay magdamdam ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Believest thou this. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba tayo? Amen. Naniniwala tayo, mga kapatid. So yun yung dahilan kung bakit, mga kapatid, okay lang sa kanya. Eh, siya rin yung nagtanong, di ba? Siya rin nagsabi doon. Na itay daily, sabi niya, kung wala rin lang kwenta, kung wala rin lang resurrection, sabi niya doon, di ba? Eh, bakit pa ako magpapakahirap? Hindi na. Iinom at kakain na lang ako. Ibig sabihin, papakasaya na lang ako. Wala rin lang pala pagkabuhay maguli. Bakit pa ako magpapakahirap? Sabi, nagpapakahirap ako dahil alam ko, may buhay na walang hanggan. Ito rin yun, kalapat din to, mga kapatid. Sabi dito, nevertheless, I live, pero may kasunod. Yet, not I, pero hindi ako. See, this is the perfect example, scripture, mga kapatid, na nagsasabi na siya ay baptized na with the Holy Ghost. Bakit? Mga kapatid, sabi niya, mga kapatid, namatay ako, pero nabuhay muli ako. Tandaan ko natin, nabuhay siya muli. He did not lose his individuality. He is still alive. Pero sabi niya, but I'm not the one living, it is Christ living in me. Hindi lang niya. Pero si Kristo ang nabubuhay sa akin. Di ba ito yung sinasabi ni Brother Branham patungkol sa baptism of the Holy Ghost? When you are baptized with the Holy Ghost, sabi ni Brother Branham, mga kapatid, Christ is in full possession of you. Kaya ang tanong ko na nakaraan sa inyo, di ba? Bago natin inumpisan ang baptism of the Holy Ghost. Pag nabaptize ka ba ng Holy Ghost, wala na si Virgilio, wala na si Sister Rabi, wala na si Brother Mike. Kasi Christ is in full possession. If Christ is in full possession, literally speaking, you don't have your own mind. Right? Wala ka ng sariling pag-iisip kasi siya nasa, para ka na lang puppet. Literally. But that is not the way. That is not the case. Sabi niya dito, but tandaan ko natin, bago niya sinabing Christ liveth in me, sabi niya, I live. I died, I live. But Christ liveth in me. Sabi dito, mga kapatid. And the life, tignan po dito, at ang buhay na ipinamumuhay ko sa laman. Buhay na buhay, si Pablo. Buhay na buhay si Pablo at siya'y nasa laman. Ngunit sabi dito, ang buhay na ipinamumuhay ko ay sa pamamagitan ng aking pananampalataya. Mali! Sa pamamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos. Hindi niya pananampalataya all the time. Tama! Yung tinuturo sa iglesia na ito. Hindi natin pananampalataya, ito'y pananampalataya. Sabi niya mismo, ang pananampalatayang ito, kaya na ipinamumuhay ko ang buhay ni Kristo ay dahil sa pananampalataya rin. Eh, binigyan niya sa akin. Kung di niya ako binigyan ng pananampalataya, hindi ko rin may papabuhay yung nais ni Kristo. From the very start, binigyan na siya ng pananampalataya, mga kapatid, para matapos niya yung lakbay niya, yung 3 baitang, mga kapatid, ng purihin ng Panginoon, biyaya ng Diyos. See? So that he could finish it, mga kapatid.
And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Purihin ang Panginoon. Kung wala, mga kapatid, si Kristo at kung hindi tayo binigyan ng pananampalataya, wala tayong magagawa. Kaya salamat, binigyan tayo. Same. Ephesians chapter 2:9, di ba? Yan ang sinasabi. Yung pananampalatayang yun ay galing kay Kristo, mga kapatid. Gift of God, sabi doon. Yun ay isang tunay na naman tayo. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Purihin ang Panginoon. Balik tayo ulit doon sa Galatians 2:20. Sabi po dito, mga kapatid, who love me, ang linaw sa kanya. Si Kristo, mahal siya. Mahal na mahal siya ni Kristo. At para maipakita sa kanya ang pagmamahal ni Kristo, mga kapatid, hallelujah, sabi ng, is that Psalms 121:4, hindi ako nagkakamali. 121 verse 4. Psalms. Yung hindi natutulog ang Diyos. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. So yung pagmamahal ng Diyos, di ka tinutulugan. Bakit? Mahal ka niya. Nung tayo bata-bata pa, Brother Danny, Brother Russell, may kantang First Love. Alam niyo yan? Di na makatulog, di pa makakain, agyawat sa ilong, pati na sa pisngi, sa kakaisip sa'yo, nagyawat dumadami. Si affected masyado, mga kapatid, yung nagmamahal. See, look at that. The love of God so does. Hinanap tayo ng Diyos. Bawat isa na bride ni Kristo, hinanap ng Diyos. Hindi lamang hinanap ng Diyos pagkatapos siya hanapin. Sabi niya, babantayan kita. Hindi ako makatulong. Hallelujah. Para hindi ka mabunot, babantayan kita. Bukod dyan, sabi niya, mga kapatid, binigkisan ko ng pagmamahal. Hallelujah, yung pag-ibig ko sa'yo. Ngunit yung pag-ibig ko sa'yo, hindi ito pansamantala. Jeremiah 31:3, sabi niya, I love you with an everlasting. Marami nagsasabi, mahal kita hanggang sa dulo ng walang hanggan. Di ba? Pwede ba yun? Pero dito, mga kapatid, the Lord and the friend of old, and to be saying, yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Nilapit kita sa akin. Kasi yung pagmamahal, mga kapatid, ng Diyos, inilapit niya yung believer sa Kanya, yung bride sa Kanya. At kung ikaw ay minahal ng Diyos, binabantayan ng Diyos, binigkisan ka ng pagmamahal na walang hanggan, hallelujah, sino ang makalulupig sa'yo? Come on, church! Sino ang makakalupig sa'yo? Meron bang makakalupig sa'yo kung ang Diyos ang nakabalot sa'yo, ang pagmamahal niya ang nakabigkis sa'yo, bago ka pa man masaktan, ang masasaktan mo na nila si Kristo. Kaya nasabi ng ating banal na kasulatan sa Romans chapter 8 verse 31, if God is for us, who can be against us? Who can be against us kung yung pagmamahal ni Kristo nakabigkis sa atin eternally? Sino, mga kapatid, ang mga ngahas na saktan tayo? Gawan tayo ng kapinsalangan. Pero meron kasi yung kalapat na dahilan para hindi tayo masaktan. Deuteronomy 28 verse 1. At diretso natin yan. Hindi ko sana babasahin lahat yan, pero gusto kong basahin lahat. And it shall come to pass, if thou shall hearken diligently, pagpakikinggan ninyo na maigi ang sasabihin ko sa inyo, and to the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations. You shall be the head, never the tail. See? Yan ang sinabi, mga kapatid, ng ating Panginoon. Palaging tayo yung ulo, kailanman hindi tayo magiging buntot. Mga kapatid. That the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Verse 2. And all these blessings shall come on thee and overtake thee. Hahabulin ka. Hindi hahabulin ka. You know, di ba, pag ikaw ay nag-graduate at iniborting ka, nilampasan na. Yung blessing, lalampasan ka. Hindi mo kailangan hintayin.
mga kapatid, pakinggan mo, gawin mo, tuparin mo, paniwalaan mo, pamuhay mo, nang maigi yung tinig ng Diyos. That's the premise. Kung nilaktawan mo yan, blessings will not overrun you. Bagkos, pagkatapos ng ditong blessing, all the blessings na binanggit will be turned into curse. Ulitin mo, lahat itong babanggitin natin dito, bawasahin natin. After this, pag hindi mo sinunod yung tinig ng Diyos, hindi mo pinaniwalaan yung tinig ng Diyos, hindi mo isinapuso, tinanggap bilang katotohanan at pinamuhay, ang mangyayari, lahat ng blessing na pinangako niya, magiging sumpa. So basahin natin. Hindi na natin babasahin yung curse. Yung blessing na lang. Blessed shall thou be in the city, and blessed shall thou be in the field. Nasaan ka man mga kapatid, ibig sabihin, sulok na lugar, mga kapatid, pagpapalain ka ng Diyos. That's the promise. Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kind, and the flocks of thy sheep. Sabi ito, bless kita. Bibigyan kita ng lahat. Bibigyan ko ng fruits. Sabi niya, yung field mo, kasi yun ang pagkain. Yun ang source of income. Agriculture is the source of income, mga kapatid, ng mga tao na. Kung patay ang agriculture, wala kang hanap buhay. Sabi dito, blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kind, and the flocks of thy sheep. Sagana. Sagana ka. Blessed shall be the basket and thy store. Yung punduhan mo, i-bless. Nang lagayan mo ng bigas, bless palagi. Sa nakaimbak yung mga pagpapala mo, hindi naubos. Blessed shall thou be when thou comest in, and blessed shall thou be when thou goest out. Pagkakaiba yun doon sa kanina. Saan ka man pumunta mga kapatid na lugar, papasok ka, lalabas ka, pinagpala ka. Pinagpala ka. The Lord shall cause thy enemies that rise up against thee, yung mga gusto na saktan ka, gawan ka ng kapinsalahan, ng mga kaaway mo, be smitten. Sila ay parurusahan ng Diyos. They shall come out against thee one way. Pag sila ay umatake sa iyo, pag-atake nila sa iyo, mga kapatid, kung saan sila mapupunta na direksyon, magkakasama sila na nilusob ka, pagkatapos kaninang nilusubin, mga kapatid, pag sila bineltahan ng Diyos, iba-ibang direksyon yung tatakbo nila. Puri ng Panginoon. Yan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Hallelujah. Against thee one way, and flee before thee 7 ways. Verse 8, the Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses. O ito ibakan. And in all that thou settest thine hand unto. And he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. The Lord shall establish thee an holy people. Purihin ang Panginoon unto himself. Nakita niyo mga kapatid, the only way to be called the people of God, when you are called the people of God, you are the people covenanted to God. You are covenant people to God. At pag ikaw ay covenant people unto God, hindi pwedeng pababayaan ka niya. You are eternally joined to Him. At lahat, mga kapatid, ng bagay na kailangan mo, He will supply. Yan ang ibig. Proteksyon sa kaaway, pangangailangan sa pagkain, pangangailangan sa pinansyal, lahat, gagalingan sa sakit, nandyan palagi siya. Bakit? Nakatipan siya sa'yo. At ang nakatipan sa kanya, mga kapatid, ay ginagawa ang lahat ng kalooban ng Diyos. Yun ang kinukonsider niyang nakatipan sa kanya. So kung ikaw ay nakatipan kay Kristo, gagawin mo lahat kung anong sinasabi, mga kapatid, ni Kristo, dahil ito ang magsasabi na ikaw ay bride ni Kristo. You are a covenant people unto Christ. And if you are a covenant people unto Christ, you are the bride of Christ. See? Tuloy natin, verse 10. Ay, natapos ko ba? Hindi pa yata na. The Lord shall establish thee an holy people unto himself, as he hath sworn unto thee. If thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk, see, in-emphasize ulit. If thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his ways. And all people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord. If you are called by the name of God, if you are called by the name of Christ, then you are the bride of Christ. Amen. Hallelujah. And they shall be afraid of thee. And the Lord shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body, inulit lang, and in the fruit of thy cattle, inulit lang, and in the fruit of thy ground, inulit lang, in the land which the Lord sware to thy fathers to give thee. The Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thy hand, and thou shalt lend unto the nation, and thou shalt not borrow.
Ikaw ang magpapautang, pero hindi ka uutang. Grabe. Can you see that? At ang kondisyon lang, pakinggan ninyo yung sinabi ko. Gawin ninyo, tuparin ninyo. At alam natin, as people who are still in the flesh, mga kapatid, we are frail. Mahihina tayo. At hindi natin kayang 100% tuparin ang salita ng Diyos. Kaya ang mahalaga doon, para matupad mo lahat, ay nasain mo. Dahil kung may pagnanasa ka na matupad ang salita ng Diyos, mga kapatid, aabot ka. Na tinutupad mo ang salita ng Diyos nang walang kaabog-abog. See, we are soldiers of God, right? Amen. As a soldier, mga kapatid, pag ikaw ay nag-train, dalawang klaseng soldier yan. Yung soldier na gusto niyang mag-train para maging malakas, magaling, at magiging effective na soldier. Pero merong soldier na ang habol niya trabaho lang. Gusto niya maging soldier para maging soldier siya, and afterwards, kikita siya ng kita ng isang sundalo, at bukod dyan, kuminsan yung influensya. Maganda influensya ikaw ay may authority at takot ang tao sa'yo. So dalawa. Pero yung isa, by heart, gusto niya talagang maging soldier. When they are in training, mga kapatid, pag ikaw ay nasa training, napakatindi ang training ng soldier kasi meron silang obstacle course. At iba-iba yung obstacle course. Alam niyo ba na merong obstacle course sila, nagagapang ka sa ilalim ng barbed wire at pinapaputukan ka ng live bullets. Tapos na medyo niyakat mo ng konti, patay ka. Yung bullet, mga kapatid, na tatama sa utak mo, patay ka. So kailangan gumapang ka talaga. At yan ay putik. Hindi malisan na kung di putik yung gagapangan mo. Putik yung gagapangan mo, barbed wire sa itaas mo, yung nakakatusok, ginagawang sa ano, kalimitan sa palistaan. O kaya sa bahay na pinabakuran, wala ka pambago, yun ang pinakabilis na pambago yung barbed wire. Yun ang ilalagay doon sa itaas at ikaw ay gagapan, pinabakuran ka lang. Totoo, mga kapatid, na balak. Matapos niakyatin ka na napakataas, mga kapatid, at pag hindi mo inaakyat, hindi mo matatapos yung obstacle course. Pag napagod ka na, kung mahina yung katawan mo, hindi mo natin. At yung mga gulong, pero ko, kung gulong pa rin ngayon, mga ilang gulong yun, ang apungan mo, hanggang sa matapos mo, napakarami yung obstacle course. Katapos, patatakbuhin pa kayo doon sa oval ng ilang ikot. So at the end of the day, patang-patakaw, hindi mo na kaya, sakit ng katawan mo, parang gusto mong isugta ang pagiging sundalo mo kung wala sa puso mo yung ginagawa mo. See, by need or by vocation, kung nasa puso mo yung gusto mong tapusin. See, at pagkatapos doon, mga kapatid, susunod na araw, ganun yan, ulit-ulit. Sa umpisa, masakit, very painful. Pero doon sa nasa puso niya, yung kanyang ginagawa, mga kapatid, paglipas ng mga ilang panahon, it will become part and parcel ng kanyang buhay. Ang father ko ay military doctor. Kilala ni Brother Joel, nabutan pa niya, at ninong pa niya sa kasal. Yung tatay ko, at the age of 72, nagja-jogging pa. Hindi ko kayang gawin yan. 63 pa lang ako. Siya, at the age of 70, tama ba, Brother DJ? Ilang taon siya nung bumagsak siya? Lampas na, malapit na siya mamatay nun. Mga 75, ang bumagsak niya. Mga 76 siguro. Jogging yan. No, hindi ko naintindihan at that age bakit siya tumatakbo pa. Ang nasa isip ko, health sa health. Hindi pala kasi nakasanayan niya na. Yung bagay na dating mahirap sa kanya, yung velo na, kung sino nakapasok na sa velo na. Yung oval doon, tinatakbo niya 10 beses na. Nung nandun siya. Tuwing bakasyon, pupunta ka doon. Jogging tayo, gigisingin ako alas 4. Gising naman ako, nung una kong excited ako eh. Late ako eh. Sabi ko, iwanan ko tong tatay ko. Minedyahan ko siya ako. Tumatakbo. Grabe, kung nakatatlo na siya. Yung pacing niya, grabe, hindi ko masundan yung pacing niya. Para siya walang masal yung tatay ko. Walang masal sa katawan. Pero kung tumakbo, grabe. Iniwanan lang ko ng ilang metro. Ang laki. Nakadalawang ikot na siya, hindi ko pa natatapos yung isang ikot. Hanggang sa naupo na lang, pinanood ko na lang siya eh. Hanggang sa matapos siya. Hanggang na yun, hanggang sa mamatay siya, ginagawa niya yun. Every morning, naka-short yan. Tatakbo dyan sa gilid ng bahay. Amin dati kasi siya kabila. Tatakbo siya dyan. Ewan ko, ilang minuto
Hanggang sa nadapa siya. Isang araw nadapa. Heal, sabi niya. Akala ko, ano yun? Akala ko pagagalitan niya ako. Pagpunta ko nadapa, no? Sugatan ang mukha niya. Tapos yun, unti-unti na. At nung hindi na siya nakakapag-exercise, medyo nag-degenerate na yung kalakasan niya. Ang punto dito, dumating yung time na bahagi na ng kanyang buhay, yung kanyang ginagawa. Hindi na pahirap. Napahirap yun nung siya nag-umpisa. Iyon ang gusto kong makita po ninyo. Spiritually speaking, habang tayo nasa sanctification, maraming tinatapya sa atin. Maraming dati nating nakagawian na pag naririnig natin ang salita ng Diyos, gusto nating makalburuto. Gusto nating sabihin sa ating sarili, hindi ako naniniwala dyan. Gusto lang akong kontrolin yung tao na yan. Para hindi siya mahirapan. Pero habang lumalago ka sa pananampalataya, inaalaw mo na. Yung dating ayaw mong pakinggan, unti-unti pinapakinggan mo na. Mali pala yun. Grabe yung ginagawa ko dati. Ganun pala ako. Hindi ko maano yung salita, baka makagamit ako ng salitang di maganda. Ganun pala ako dati. Sa harapan ng Diyos, nakakaya pala. So unti-unti, inaalaw mo na. Bawat pagtapyas, mga kapatid, sa'yo, nagiging bahagi na ng buhay mo. Tama. Hindi ka na nahihirapan. Naipamuhay ko. Dati hirap na hirap ka. You are a peculiar people. Sabi si pastor, you are a peculiar people. Kakaiba ka sa mga taga-sanlibutan. Paano ito? Christmas party, kailangan atin kami. Paano ito? Di ako atin. Nandun, masasaya sila. May exchange gift. Kailangan maka-attend ako. Bigay ako ng isang maliit na regalo. Baka makuha ko malaki. Kaya kailangan maka-attend ako. Sige, hinahanap ng sarili mo yun. Hanggang sa nakita mo na yun pala ay isang tradisyon na hindi mo pala dapat gawin dahil hindi yun bahagi ng salita ng Diyos. Yun ay dagdag sa salita ng Diyos at pag dinagdagan mo ang salita ng Diyos, mga kapatid, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Revelation 22, verse 18 and 19. Dagdag bawas. Alisin ang pangalan mo pag ikaw ay nag-subtract at idadagdag lahat ng salot pag dinagdagan mo ang salita ng Diyos. Revelation 22 verse 18 and 19. Mga kapatid, hindi na siguro. Purihin ang Panginoon. So yun ang nangyayari, natatapyasan nga. At habang ikaw ay natatapyasan, darating yung time, bahagi na ng buhay mo. Lahat na. Lahat na ayaw mong gawin dati, naging bahagi na ng buhay mo. So hindi ka na nahihirapan. Pag nagpipreach si pastor, yung dating ayaw mo, nakasimangot ka na, pag narinig mo na, sabi mo, come on, pastor! Preach it! So sabi ng, preach it, pastor! Bless na ako! Sige pa! Diba? Pero dati, Mambuha ba? Pero nung naging part and parcel ng mga kapatid, naging bahagi ng buhay. Pitas na naman si pastor. Dati nakatin na naman kami. Naririnig ko naman yung panot na pastor mo. Nung naging part and parcel na, alis na tayo. Gusto ko nang pakinggan si Pastor Hill. Kahit walang buhok yan. Okay lang. Purihin ang Panginoon. So yun ang nangyayari. Naman ang connection ito, mga kapatid. Dito sa Galatians 2:20. Sabi ng ating banal na kasulatan, mga kapatid. Sabi ni Pedro, we are lively stones. Tayo yung bumuo ng templo. Saan galing yan, mga kapatid? Sa 1 Kings chapter 6 verse 7, sabi niya, mga kapatid, yung templo, yung physical, yung literal na templo, binubuo yan ng bato na galing sa iba't ibang lugar. Different ships, they came from a big rock, at yung rock na yun, tinatapyas, mga special stones to. According to history, mamahalin ito. Hindi ito basta-basta. So mamahalin para makatapyas ka nito at makaporma ka ng isang stone, bahagi ng templo, napakamahal. Ang laki ng gagastusin mo. At yan ay kukunin sa iba't ibang lugar. At yan ay, anong tawag sa chisel sa Tagalog? At pinapait yan, mga kapatid, yung pait para sa stone, mga kapatid, hindi doon sa loob ng templo. Even near the temple, hindi doon. Ito ay kinokortehan sa iba't ibang lugar. Iba't ibang lugar. At pagkatapos, dahil sabi doon, dapat walang ingay sa loob. Ano ibig sabihin? Pag walang ingay, hallelujah. Hindi po. Kasi
when you are removing the rough edges, mga kapatid, of these stones, it's like taking out the rough edges of us. Meron tayong magagaspang na bagay sa ating buhay, sa lungat, sa kalooban ng Diyos. Pag nagpipreach si Pastor, kung willing ka na patagasan. That's the only way, yung salita ng Diyos. Kasi pag tinanggap mo yung salita ng Diyos, automatic tapos yung magagaspang na bagay sa buhay. Yung bagay na hindi nakalinya sa salita ng Diyos, mga kapatid. So, yung mga bato na yan, asosyado, mga kapatid, galing sa iba't ibang lugar, tinapyas mo sa mas malaking tipak na bato, at yun ay bubukod at yun ay pupuntihan. Sabi ni Brother Branham, death is separation. Okay, the moment na ito ay nahiwalay doon sa malaking tipak na bato, ito ay simbolo ng kamatayan. Nasusundan po natin. Simbolo ito ng kamatayan. Yung tipak na bato, mga kapatid, patay na. At habang ito'y patay, makikita natin para ito'y tuluyang mamatay, kinukortehan, inaalis yung magagaspang na bagay. Sabi ng ating banal na kasulatan, as we go from natural to spiritual, tayo rin. Sabi ni Peter, we are also lively stones. At bilang mga lively stones, mga kapatid, tayo rin ay tinatabas. Tinatabas din tayo, inaalis yung mga gaspang na bagay natin. Bakit? Dahil sabi ng banal na kasulatan, sa 1 Timothy 3:16, if I'm not mistaken, we are the temple of God. See, templo din tayo ng Diyos, mga kapatid. Pagkatapos yung mga tipak na bato na ito, ay natapyasan, nakortehan, mga kapatid. This is the amazing part. Dadalhin ito doon sa templo, hindi sila nakita-kita. Hindi nag-usap-usap yung gumawa. Come on, church. Hindi nag-usap-usap. Pero nung isinalpak doon sa lugar kung saan ito isasalpak, perfectly, swak na swak. Walang sobra, walang kulang. Swak na swak siya doon sa lugar na kinalalagyan niya. Amen. Hindi na kailangan tapyasin pa. Hallelujah! At pagkatapos lalagyan ito ng parang semento upang hindi na ito gagalaw. Susundan mo natin. Amen. The cement makes it stable so that it will not fall apart. Magiging stable to. And sabi ng ating banal na kasulatan, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ay semento natin. Mga mananampalataya. Kaya tayong mga bato rin na tinakbyas ng banal na Espiritu Santo by the work of the Holy Spirit, tinanggal yung mga gaspang na bagay natin as we are gathered into the body of Christ, we fit perfectly. Wala kang complain, wala nang balikas-nas, wala na mga kapatid ko ano-anong bagay na nangyayari sa loob ng church. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Why? Dahil nung isinaksak ka doon sa lugar na dapat mong kalagyan, you fit perfectly. Wala kang angal. Amen. Sabi dito ako, sok na sok ako dito. Ito yung lugar kung saan ako tinawag talaga. Hindi na ako gagalaw dito. Then the love of God cements us. Bakit, mga kapatid? So that we could never fall out anymore. Hindi na tayo magagalaw. That is the seal of God. Sinelyuhan na tayo, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ng banal na Espiritu Santo upang hindi na tayo magalaw, magpakailan-kailanman, bahagi na tayo ng katawan ni Kristo ng templo ng Diyos. Kasi nangyari yung templong natural sa paraan, mga kapatid, na nais ng Diyos at sumunod, mga kapatid. Nakita natin ito galing lamang sa tutungan nyo. At yung tutungan nyo ay tayo. Na lively stone, sabi ni Peter, na bumubuo rin ng templo ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Now, alam niyo, gusto kong gamitin yung para mas vividly, may pakita ko sana sa inyo yung individuality. Hindi nawawala. Yung multiple grafting. Kaso may sinabi si Brother Branham kasi, kaya hindi ko magamit. Pero kaya kung, sa tulong ng Panginoon, kaya kong palabasin. Nalalabas ko rin yung individuality. Ang problema kasi, sabi ni Brother Branham, sabi ng mensahe, we are born into it. We are not grafted to it. Doon sa katawan ni Kristo. Kaya hindi ko magamit. Gusto kong gamitin Gusto kong gamitin kasi yung bagaman, yung rootstock, kung saan ikakabit, yung stem, na grinap, nandoon yung katas ng buhay. Ganun ko sana ipipresent At yung katas ng buhay, yun ang nagbibigay buhay doon sa bawat stem. Could it be lemon, calamansi, mandarin, ano ka ba? Yung mga iba't ibang citrus. Pungkan, nalandan, iba-iba. Sabi natin yung rootstock lemon, naksak doon. Yung lemon, yung buhay ng lemon, yun ang nagbibigay buhay doon sa mga stem. Pero binubunga pa rin nila kung anong buhay sila. Kung ito'y kalamansi pa rin. Unfortunately,
ginamit ni Brother Branham nito na yung mga graft na yun ay mga denominasyon. Sinundan pa niya na you are not grafted into it, you are born into it. So hindi ko magamit. Baka ma-misinterpret ako. Pero kaya ko sanang palabasin na gano'n sa tulong ng Panginoon. Malinaw sana, no? So sabi ni Brother Branham, yung mga na-costly na yun ay mga denominasyon. Kaya nga, naghanap ako ng ibang metaphor na magagamit ko. Ang nakita ko itong stones. Itong stones, galing sa iba't ibang lugar, galing sa iba't ibang tipak na bato. At sabi ni Pablo, I die. I'm crucified with Christ. So nung ito ay inalis doon sa malaking tipak na bato, ito ay namatay. Iba't ibang tipak ng bato. Hindi isang klaseng tipak ng bato. Iba't ibang tipak na bato. So galing sa iba't ibang tipak na bato, makikita natin yung variety, diversity. Sabi ni Brother Branham, God is a God of diversity. Ang Diyos ay Diyos ng pagkakaiba-iba. Huwag niyong huwag niyong i-confuse sa God is a God of order. Baka ma-confuse kayo. Kasi nung lumikha siya ng fish, iba't ibang klaseng fish. Nung lumikha siya ng halaman, iba't ibang klaseng halaman. Yun ang punto doon. Hindi yung chaos ang pinag-uusapan natin dito. So ganun din, iba't ibang klaseng bato, diverse in nature, but when they were cut, mga kapatid, when they were cut, according, mga kapatid, doon sa specification, may binigay sa kanila ng master cutter. Ang master cutter, alam niya. Kung ano yung binigay ng master cutter, sabi niya, ikat ninyo yan sa ganitong klaseng cut. Kinat nila sa ganitong klaseng cut, nung ito ay dinala, mga kapatid, patay ito ng mga bato, not in the sense they are dead rocks, but they are dead in the sense of separation. Nung dinala ito, gathered all together, mga kapatid, nabuhay sila, mga kapatid, dahil sila ay naging bahagi ng templo. So saan tayo din gano'n? Namatay tayo sa ating sarili, tilakpas yung mga magigas pang nabagay natin, pero nung dinala tayo, mga kapatid, sa katawan ni Kristo, tayo naging buhay na templo ng Diyos. Nasusundan mo natin, mga kapatid. Kaya dito makikita natin yung iba't ibang klaseng bato na galing sa iba't ibang lugar are diverse in nature. Yung kinuha sa tungko na bato, hindi naging bato na galing sa Santa Maria. Yung galing sa Santa Maria na bato, hindi naging batong pinag-usapan natin dito, hindi batong ano. Meron kasing napagano'n eh. Baka ibang bato, madali yun, ilipat. Yung bato dito, ilipat mo to. Yung bato na talaga yun. Yung bato sa Bukawi, mga kapatid, hindi magiging bato yan ng Santa Maria. So nare-retain niya yung sarili niyang pagkabato. Nare-retain niya yung sarili niyang pagkabato, mga kapatid, pag siya dinala na doon sa templo. So as we, baka isipin ninyo nung Christ took full possession of us, nawala yung individuality natin. Hindi ganun na nangyari. Na-retain yung individuality natin. Si Brother Kel ay Brother Kel pa rin, Sister Ruby ay Sister Ruby pa rin, Brother Rolly pa rin, mga kapatid. Pero ang nabago doon ay yung nature. Yung nature na dating salungat sa kalooban ng Diyos, nabago, mga kapatid, yun nung si Kristo ay nanahan sa Kanya. Yung nature niya naging katulad ng nature ni Kristo. Kaya pag umatake yung sticky nature, mga kapatid, dahil tayo nasa laman pa, yung mga tukso ay nandyan pa rin, tayo at gusto natin, at bilang nasa laman, yung laman, gusto niya na ma-identify tungkol sa kawalan laman. Pero yung source, mga kapatid, ng fruits of the Spirit, nasa iyo. At binabago tinago niya na yung nature mo. Yung nature na katulad na ng nature ni Kristo. Bagamat yung ginagawa mo, galing pa rin sa iyo yun, pero yun ay nilinis na sa sanctification. Na-transform ka na. Na-refine ka na. Kung baga dati ikaw ay brown sugar, naging mas sugar ka na. Sugar ka pa rin. Nasasundan mo na. So yung kinikilos mo, mga kapatid, tayo at gusto mo, ay yung nais ni Kristo, hindi yung nais mo. Dito sa sanctification, yung nais mo pa rin. Yung nais mo pa rin dito. Pero dahil sa continuous working of the Holy Spirit, tinuturuan ka na i-submit mo, i-surrender mo, mga kapatid, yung kalooban mo. At habang tinuturuan ka, unti-unti inaalis yun. Hanggang sa pagdating dito, sabi ko nga, mabubunot na, walang matitira. At nung nabunot na walang matitira, meron pa rin temptation. Meron pa rin trials, meron pa rin mga pagsubok sa buhay. Di mawawala yan, kasi nagkalaman ka pa rin. Si Kristo nga dumaan, tayo pa tayo. Si Kristo nga dumaan, di ba? Crucify pa nga siya.
naramdaman niya, yung mga pako, tayo pa kayo. So dadaan tayo doon. Pero dahil sa kapangyarihan, pinagkaloob sa atin dito, when you're baptized, you're given power. Kaya nga sabi doon, yung mga scorpions, diba? Your power, all over them. Yung mga scorpions, yung mga bagay na kapagdudulot ng kapinsalahan, binigyan ka ng Diyos ng lahat ng kapangyarihan na para mapagtagumpayan mo sila. Purihin ang Panginoon. Dito medyo ano ka rito. Kuminsan nakasits, kuminsan naka dito, bilis yung sits mo. Yung boundary. Minsan, makapagisip ka ng masama, pero ang timano, mababago agad. Dahil nga marami ka na natutunan along the way. Pagdating dito, steady na nakasits na palagi. Dito, kung nandito kayo on kaparder mabilis, natatalo ko minsan, nasa baby stakes ka pa. Pero mabilis na. Di ba? Magkasala ka, hindi ka agad ng tamad. Pero most of the time, na-overcome mo. Bihira ka na lang. Pero pagdating mo dito, it's impossible. Because you are made more than conqueror na dito. Hindi ka na pwede, mga kapatid, magkapi ng kaaway. So doon natin nakikita yung sinabi ni Pablo na I die, I'm crucified with Christ, namatay ako, but I live. Pero nabuhay ako, hindi ko nabuhay. Yung mga dati kong gusto, hindi na yun ang gusto kong gawin. Bagamat sabi niya sa 1 Corinthians 7 ba yun? Somewhere like, hindi ko na maalala. Pero sabi niya yung dito mo makukuha yung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa, yung ayaw kong gawin, nagagawa ko. Kung ginagawa ko kaya, yung ayaw kong gawin, hindi na akong gumagawa noon, kundi ang kasalanan na nasa akin. Yun yung kanyang nakita doon mga kapatid. Gusto man niyang gawin, kung minsan hindi niya magawa. Natatalo siya, mga kapatid. Pero siya rin na nagsabi na we are more than conqueror. Darating yung time na we are more than conqueror, mga kapatid. Yung mga bagay na hirap nating ipanalo, mga kapatid, dahil tayo ay nasa laman, at kung ano yung gusto ng laman, yun ang gusto natin gawin, darating ang time, hindi na tayo mga problema dyan. Dahil si Kristo na nabubuhay sa atin. So, alam niyo ito, medyo hindi ko rin maunawaan dati itong scripture na ito. Pero, ako lang yung tinalapin natin itong baptism ng Holy Ghost, napakalinaw na. Napakalinaw na mga kapatid. Huwag niyong isipin na dahil nakagagawa ka pa kayo ng bagay ng pagsalungat sa Panginoon, hindi na kayo baptized with the Holy Ghost. Pwede kayong baptized na with the Holy Ghost, pero nasa baby stage pa kayo. So marami pang struggle dito, pero mas marami yung panalo. At kung ikaw man ay nagkamali dito, hindi mo sinasadya. Pero ibig sabihin, malapit ka na. Pag nasa medium ka na, bilang na siguro sa daliri mo. Pero kung fully baptized ka na with the Holy Ghost, mga kapatid, talagang isinurrender mo na. Kaya yung kanta na natin mga, I surrender all. Hindi sinabing, I surrender part. Amen? Amen? Yung pag-surrender natin ay all. Hindi part, mga kapatid. So, next week, may isa pa tayo. Then, meron akong tayo pa. After that, mga kapatid, baka pupunta na tayo sa ibang topic. Ang binibigyan ng Panginoon, pag-series eh. Nagpapasalamat din ako. Dahil napakaganda yung mga binibigay sa atin. So tayo tumayo na lahat at tayo manalangin. Pinakita kasi sa akin yung may pinakita sa akin isang scripture pa ng Panginoon na isasabay ko na sana dito. Pero binigay niya kasi na isang sermon. Kaya tatalakayin ko na lang bilang isang siguro may clean na lang siguro yun. Tapos tapos na tayo. Actually, dalawa, pero pag-iisay ko na siguro yung dalawa. Tayo mo manalangin, dakilang Diyos, salamat muli sa umagang ito, Lord God. Tunay na napakabuti mo sa amin, Panginoon. Di ka nagbabago, sa lahat ng sandali, Panginoon, mula nang kami lumapit sa iyo at nagsinuko namin ang buhay namin sa iyo. Nag-aalala ka sa amin, nakatingin ka palagi sa amin. Ayaw mo kaming mapahamak. Ngunit kung minsan dahil sa aming katigasan ng ulo, Panginoon, ay napapahamak po kami, pero sinasalo mo pa rin kami. Hindi mo kami hinayan mahulog ng tuluyan, Panginoon. Mahal na mahal mo kami, Lord God. Ang gusto mong bigyan ng linaw sa amin na hindi mo kami binigyan, Panginoon, ng pananampalataya para sayangin lamang namin ito. O masayang lang ito. Binigyan mo kami ng pananampalataya dahil gusto mong matapos po namin ang aming lakbayin. Matapos po namin yung 3 hagdan ng biyaya ng Diyos, Panginoon. Yun ang kadahilanan
why, in the first place, binigyan mo na kami ng pananampalataya. It's not our faith, it's your faith, kaya po kami nakakasulong. Kaya po namin matatapos ito. Kaya o Diyos, tiklop tuhod sa umagang ito, at kinakabog po namin ang aming mga dibdib. At sinasabi, Panginoon, sa iyo bilang aming Diyos, na narito sa aming kalagitnaan, Panginoon, napakabuti mo pong Diyos. Tinatanghal ka po namin sa pinakamataas na lugar, na bahagi ng aming puso, lumuklok ka po dito, o Diyos. At pangunahan mo po kami palagi. Huwag mong hayaan, Panginoon, na magawa po namin ang nais po namin na laban sa iyong banal na kalooban. Kung kami po man po ay nakagawa ng bagay sa luhat sa iyong kalooban, tapikin mo po kami agad. Sumbatan mo po kami agad. At turuan mo kami na makapagsisi ayon sa tunay na sisi na sinasabi sa Psalms chapter 51, Panginoon. Nung nagsisi si David, pinakita mo doon kung anong tunay na pagsisisi. Nawa, ganun din po kami magsisi, Panginoon. At yung sinabi mo, Panginoon, sa Deuteronomy 28, verse 1, Panginoon, hanggang 10, malinaw po, na kung gusto namin mapagpala, talaga, at maiwasan ang mga bagay na salot sa buhay, Panginoon, ay gawin po namin kung anong sinasabi ng iyong banal na kasulatan. Huwag po namin kandayain. Gawin po namin ang buong puso. Huwag po namin palaging isang kalang ang aming kahinaan at pagkukulang. Tulungan mo kami na magampanan po namin ang buong husay, Panginoon, at may pamuhay ang iyong salita. Kung saan titignan mo kami at sasabihin mo, Panginoon, and all these things shall be added unto you. Salamat o Diyos. Salamat sa kaputihan mo sa aming lahat. Samahan mo kami sa man lugar po kami pupunta, palala mo sa amin, kasama ka namin. Ano man ang bagay na aming iisipin, palala mo sa amin, kasama ka namin. Ano ang bagay na aming sasalitain, palala mo sa amin palagi, Panginoon. Binabantayan mo ang bawat salita na lalabas sa aming mga bibig, Panginoon. Ano man bagay na mararamdaman po namin, palala mo sa amin, Panginoon, na kabanalan lamang, Panginoon, ang dapat manaig sa aming buhay. Iwas mo kami sa gawa ng kaaway, bigyan mo kami palagi ng tagumpay, Panginoon, upang sa bawat, Panginoon, pagtitipon na ganito, meron po kaming may patotoo. At ikaw ay mapuri at masamba at maluwalhati. Dahil sa bagay na ginawa mo sa amin, ay binalik namin sa iyo bilang isang patotoo. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, pang aming samadalayin, lahat ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah! Praise God. Pinatawagan ko na si Brother Ken para isa rin ating gawain.
mo ang aking kalikasan upang buhay ko'y iyong Tanggapin mo akong muli, Jesus. At minsan maingapin ang buhay na ito. Ilalagin ko, mabagal ang daming ko. At gusto na kayo ko na parang bagaian ko. Damdamin mo na may kapaitan. Hangarin ko ay iyong ikong balikan. At tulungan natin ang pagbibilang ko sa akin. Tanggapin mo ako muli, Jesus. At minsan malingapin ang buhay na ito. Ilalagin ko, mabagal ang daming ko. At gusto na kayo mo ng parang bagaian ko. Isang puso makakapot sa'yo. Oras ako mangyari sa damdamin ko. Paglilingkod sa'yo hanggang ikaw ay makatingin ko. Tanggapin mo ako muli, Jesus. At minsan maglingapin ang buhay na ito. Ilalagin ko, mabagal ang daming ko. Ang gusto na kayo ko na parang bagaian ko. Tanggapin mo ako muli, Jesus. At minsan maglingapin ang buhay na ito. Ilalagin ko, mabagal ang daming ko. At gusto na kayo ko na parang bagaian ko. Tanggapin mo ako muli, Jesus. At minsan maglingapin ang
Please, tayo pong lahat ay umupo at manalangin. O dakilang Diyos, katulad sa aming inawit, Panginoon, tanggapin mo kaming muli, Panginoon, sapagkat sinabi mo, Panginoon, na itinatalikod mo ang iyong mukha sa kasalanan. Ikaw ay namumuhi sa kasalanan. Panginoon, araw-araw, oras-oras kami ay nagkakamali. Lord, dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, na tanggapin mo kaming muli, Panginoon. Narito ang aming mga puso po, Panginoon. Bukas, tinatanggap ka namin, Panginoon. Panahalan mo ito, Lord. Tulungan mo kaming lahat. Wala kaming kakayanan kung hindi kami lalapit sa iyo, Panginoon. Wala kami. I am nothing, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin. Lord, narito ang aming mga puso, Lord. Lord, sa araw-araw, na paglalakbay namin sa sanlibutan na ito, napakarami ng bitag ng kaaway. Subalit, Panginoon, napapagtagumpayan namin ito dahil sa iyo. Yes. Hindi dahil sa amin, kundi dahil sa iyo. Yes, Lord. Katulad nga ng sinabi ng aming mahal na pastor, ikaw ang nagbigay sa amin ng pananampalataya. Oh, hallelujah. Panginoon, palaguin mo ito. Siya nga po. Panalimin mo ang ugnayan namin sa iyo, Panginoon. Huwag mong pabayaan na manatili kaming sanggol, Panginoon. Lord, batid namin na kami ay nasa laman pa, Panginoon. At hindi na kami nagnanasa na gawin ang ayaw mo, Panginoon. Ang ninanasa namin, Panginoon, ay ang makasunod sa iyong sakdal na kalooban. O Lord, kay buti mo, Panginoon. Sa paggising namin sa umaga, Panginoon, ito ay isang malaking biyaya. Ang may hininga pa kami ng buhay. At muli kang mapuri, muli kang mapasalamatan. O Lord, ang aming mga sinusuot sa aming katawan, Panginoon. Katulad sa aming awitin, Panginoon, na salamat kami may natitirahan, may natutulugan, may hapag sa kainan sa aming lamisa, Panginoon. At Panginoon, narito kaming muli, Panginoon, upang mapaglingkuran ka, Panginoon. Nawa ito, Panginoon, ay huwag mong gawin, huwag isipin ang bawat isa na ito ay nagkataon. Ito, Panginoon, ay nakita mo na, Panginoon. O Lord, tulungan mo kaming lahat na makasalubong sa iyo, Panginoon. O Lord, katulad nga sa sinabi ko sa aking kausap, kung hindi ka naniniwala sa pag-agaw sa rapture, anong pananampalataya meron ka? Praise God. Saan ka gagapit? Anong klaseng pananampalataya meron ka kung hindi ka na naniniwala sa pag-agaw? Wala ka palang kasiguraduhan ang iyong pananampalataya. Subalit kami, Panginoon, naniniwala kami at salamat sa aming mahal na propeta na siya ang nagpapaliwanag sa amin ng banal na kasulatan. O Lord, tulungan mo kaming lahat na huwag lamang manatili sa pakikinig. Tulungan mo kami lahat, Panginoon, na magbasa Yes, Lord. ng banal na kasulatan at ng mensahe. Praise Lord. Hallelujah. Sapagkat ang mensahe, ito ang magnifying glass, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah. O Lord, tulungan mo kaming lahat na magkatagpo-tagpo ang aming pananampalataya. Yes, Lord. Praise At Lord. nagmagkaroon kami na maging isa kaming invincible church na walang makakadaig, walang magagawa ang kaway, sapagkat ang kaway ay nasa paanan na namin, Panginoon. O Lord, tulungan mo kaming lahat, gabayan mo kami. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa mga ginamit mo. Sa aming music ministry, sa aming MC, sa aming song leader, Lord, praise Lord. sa aming teacher, Panginoon, na patuloy mo siyang ginagabayan, patuloy mo siyang binibigyan ng karunungan, patuloy mo siyang gabayan sa ng kanyang sambayan at ng kanyang mga mahal sa buhay. Praise. Ganon din, Panginoon, ang aming mahal na pastor na patuloy na nagpapagal, Panginoon, na mapakain ang kanyang tupa ng iyong salita. Tulungan mo siya, Panginoon, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, hindi ng buhay, patuloy na pagpapala sa ng kanyang sambayan at ng kanyang lahat na minamahal. Oh Lord, Lord God, gabayan mo kaming lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, mahal ka namin, Panginoon. Nawa, pagmamahal na ito ay ganun din ang mangyari kung paano mo kami minahal, Lord. Oh Lord, kulang
ang mga salita na ito upang ikaw ay aming pasalamatan. Oh, hallelujah. Kulang, Panginoon, ang aming isipan Tama. upang ikaw ay aming papurihan. Tama. Hallelujah. Oh Lord God, kulang ang lahat ng ito kung wala ka sa buhay namin. Tama. Hallelujah. Lord, nawa maging daladala namin ang iyong banal na presensya saan man kami makarating. Siya nga po. Oh Lord, katulad ng pangangaral ng aming mahal na pastor, ang templo ay nanggaling sa iba't ibang lugar na bato. Kami ay sa iba't ibang lugar din ang galing, Panginoon. Alright. Hallelujah. At pinagkatagpo-tagpo mo kami, Panginoon, sa mensahe. Hey. Sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon, sa dinala mo kami rito sa aming mahal na pastor. Hindi niya ikinukompormiso ang iyong salita. Oh Lord, hallelujah. Huwag mong pabayaan na meron sa amin na nasasaktan ng iyong salita. Oo nga, kami mga nasa lamang pa. Subalit, nawa, Panginoon, nasain namin na makasunod sa iyong sakdal na kalooban. Oh Lord, dalangin namin, nagabayan mo kami sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Dalangin namin na kung paano mo kami iningatan at dinala na ligtas sa aming bayan sa bahan ito. Ganon mo rin kami ingatan sa aming pag-uwi, Panginoon, sa aming mga pansamantalang tirahan. At dalangin namin na nawa sa bawat araw na paglalakbay namin, tulungan mo kami na may pamuhay ang iyong salita. Yes, Lord. Hallelujah. Mapasayo po ang walang hanggang papuri sa bukod tangi at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Ito po ang aming samo at dalangin. Lahat ng banal, magsabi na, Amen. Amen. Praise the Lord.